Hi Virgo, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Virgo, this is your weekly gabay tarot reading ngayong July 8 to 12, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Virgo, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Virgo, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Virgo ngayong July 8 to July 12, 2026. Ang unang sinabi sa akin dito, Virgo, kailangan mo ng tamang pahinga. Pwedeng na-stress, napagod, may concern sa health ba ito? Oo, basta kailangan kasi ng tamang pahinga. Baka nag-overthink ka na din dyan. So magkaroon ng panahon para sa iyong sarili. Magpahinga din. Virgo. Kasi ang ilan dito, maraming ginagawa, maraming pending. Parang naiinis ka na dito sa pending na ito kasi parang walang katapusan na gawain. Oo, so kaya na burnout. So kailangan mo ng tamang pahinga po. Pero huwag kayo mag-alala. Virgo, sinabi naman ng card dito na magkakaroon ng recovery. Siyempre, magkakaroon ng recovery kung bigyan mo ng panahon yung sarili mo, like pahinga. Okay? Pwede din na burnout ka sa mga biglaang pagbabago. So, kung depression to ha, kailangan mong tulungan yung sarili mo. Kung hindi man po ikaw to, pwede yung taong malapit sa iyo na kailangan din niya ng tulong. Lumabas to kasi kailangan ng tulong. Sinasabi ko na pala, Virgo, kung what I meant is sinasabi ko na sa inyo, lahat, I think mag-isang buwan na kung may depression na sinasabi dito, kailangan kasi ng tulong yan. Kung hindi man po ikaw to, meaning to say, pasensya na po sa alarma. Okay. Lumabas itong card na ito, kung hindi man po ikaw tong na-depress, pwedeng ibang tao to na malapit sa'yo na kailangan niya po ng tulong. Okay? So, sinasabi ko na talaga yan, Virgo. At, kung wala po, and then mas mabuti po. I think you want rest, you want, mapag-isa muna para makapag-isip ng maayos. Okay, wow, this is good luck. This is success through good fortune. Magandang kapalaran to, ha? Opo, yung dati hindi pabor sa'yo ngayon, magiging pabor na. This is mahigit pa to sa success, this is a victory po. Satisfaction guaranteed. May nabenta, may mataas ang sales, may milagrong magkakanap. Ang sabi ng yung card dito, give praise for all of your abundance. So this is luck. Your dreams are coming true. Sa mga nag-iisip dyan ng what I meant, sa mga nag-iisip dyan ng bagong negosyo, sabi na yung card, magagamit niyo po yung talento nyo, yung unexpressed talent nyo. Yan yung magbibigay ng yaman sa'yo. Okay, you're waiting for resulta or tawag. Actually, may nakita ko ditong announcement or invitation.
An important message po. Makakatanggap kayo niyan. Okay. Virgo, andito pa rin yung depressed. Kung ikaw man po ito, sinabi kasi ng card mo dito, this shall pass. Kumbaga, ma-overcome mo rin ito as a temporary state of mind. So, depressed or disappointment ito, mood swings. May hinihintay ka dito na kailangan hintayin. Sabi ng yung card, kung ano man po ito. At may nakita ko ditong loss of connection sa nakaraan. Yes, loss of connection sa nakaraan na nagsisisi ka. Okay? Nakaraan kasi to na nagsisisi ka. Okay, kanina pa to na may magandang ganap talaga sa career and money mo. May nag-gain, may advantage na nangyari, may increase, may freebie, may business aspirations and professional goal. May magandang ganap, another confirmation na naman dito na may magandang ganap sa work mo, sa job, sa career, finances po. Actually, prepare yourself kasi nakikita ko talaga dito na busy ka. Pero kung magkakaroon kasi ng advantage lalo na yung sinabi din kanina na mataas ang sales. Marami talagang benta, maraming orders, basta maraming ginagawa. Yes, i-claim po. Okay. Andito pa rin naiinip ka sa hinihintay mo na disappointment ng dahil sa naghihintay ka na iinip. So, sa mga naiinip dito, sabi ng yung card, dalawang card na mismo nagsabi niyan, na huwag niyo hayaan talaga na mapektuhan kayo. Like, kalma lang, maging balanse. Huwag niyo hayaan kasi nakikita ko talaga dito yung anxiety. Overthinking. So, habaan ng pasensya po. Something or someone new on the way. May darating naman po lalo na news, may darating na news. Yes, at maging maingat din kayo kasi someone is spying on you, nag-observe sa'yo, may salos, inggit. Extremely kasi sobra sa inggit, sama ng loob, envy, jealousy nga, or nangingialam, nakisawsaw, or naninira na connection, a green-eyed monster. So maging maingat kayo sa kanya, wala naman Miss Java, much better. Much better. Pero may nakita kasi ako dito at may nagsabi din sa akin ngayon. Some of you hindi alam na may nag-observe sa'yo. It might be nakafocus ka sa isang bagay tapos hindi mo na alam na may tao palang naninira sa'yo or ginugulo yung mga isipan mo. Like for example, ginugulo yung mga ideas mo hanggang sa naguluhan ka na, hanggang sa nag-overthink ka na. So, yan yung sabi ng card, tinatap ka ng card mo, maging careful ka sa ibang tao. Kasi nga, hindi maganda ang intensyon. Wala namang iniisip mo dito gumagawa ka ng plano. Thinking process. Pwede nga nag-self-study ka, or di kaya nag-gather ka ng factual information,
meditating on your problems, digesting information po, a form of daydreaming. Yes. So, gamit na gamit yung talino mo ngayon. Maraming iniisip. Mhm. Kasi itong iniisip mo, pwedeng desisyon, gagawa ka din ng desisyon aside sa plano. Kasi may intention ka nabigyan ng aksyon. So, yung paalala ng card mo ha, yung overthinking, make it balance po. Okay? Kasi ang overthinking, nakakaubos yang ng energy. And makaka-receive kayo ng money. Kanina pa to. Actually, tatlong card po mismo nagsabi dito. Raise, bonus, may bibilhin ka or may bumili na sa'yo. May winnings, may refund, receiving a refund check. Basta po, may raise or increase. This is financial security, financial stability, may fulfillment sa pangarap. Ano pa? Yes. Actually, may nakita kong promotion dito. Pagtaas sa kita, sweldo allowance, or na yung posisyon. Pwede din pong kontrata to ha, or deal. May love is blooming also. Parang may ligawan, may nagkagustuhan, may nagustuhan ka na, may nagkagusto sa'yo. Yan. And you're about to be surprised. May worries kayo sa isang basta may worries na ako nakikita dito na at the end of the day, makaka-receive ka ng magandang balita. And actually, this is a success unexpected success. This is, kumbaga, may nakita rin ako ditong less effort, pero at the end of the day, na magbibigay pala ito ng bonggang positive outcome. Pero din, nagsisimula ka sa mga ginagawa dyan, nahihirapan ka, hindi mo naintindihan, naguguluhan ka, pero at the end of the day, yes, magkakaroon siya ng success. Okay, so kuha tayo ng, anong tawag nito? Message for you. Message for you, Virgo, ngayong July 8 to July 12, 2026. Nothing will come of this situation. Void of course, moon. Nothing will come of this situation. Ang ibig sabihin kasi nito, kung magsisimula ka ng bagong project, relationship, or negosyo, pwede, sa panahong ito, malaki ang posibilidad na ito ay mauwi sa wala or magkakaroon ng ibang kinalabasan kaysa sa iyong inaasahan. So, yan po, may ina-expect ka pero iba yung dumating. Iba din yung response. Iba yung, kumbaga, malayo sa inasahan mo. Okay? At, kung sa career po ito, Virgo, kailangan kasi nito ng kumbaga, kung may bibigyan ka ng action like project, basta more on pagsisimula. Better na pag-isipan mo ng mabuti. Okay? Kasi parang hindi pa siya right time. Na sinasabihan ka ng card dito na pag-isipan mo muna mabuti kung karapat dapat ba. Kasi itong action na gagawin mo, may in-expect kasi. Let's say, mag-a-apply ako ng trabaho ngayon kasi matatanggap ako.
May na-expect ka na, na kumbaga hindi pa siya right time or iba yung sagot na inaasahan mo. So gamitin mo ang oras na ito para yung magkaroon ka ng time for yourself, lalo na time for reflection, mag-declutter, like mag-ayos dyan sa mga desk mo kasi pwedeng magulo yung mga na nasa paligid mo na kailangan. Kasi kung magulo ang nasa paligid mo, magulo din yung maguguluhan ka. Kumbaga, mas maguguluhan ka sa isipan mo, sa mga iniisip mo. So why not ayusin mo muna yung surroundings mo. Magkaroon ka ng time for yourself. Ayusin yung mga kalat. Let's say mga unwanted emails, yan. I-arrange mo. Mag-reflect ka sa yung mga layunin. Huwag kang magdesisyon muna ng mga major career moves. Kailangan kasi nito, time for reflection muna. Lalo na yung sinabi ko kanina sa inyo na pahinga. Kasi na-burnout ka. Na pwedeng nagmamadali ka. Kaya nape-pressure ka. Pwede. So, time for reflection ay kailangan. Kung sa pera po ito, sa yaman, may binibili po kayo or may balak kayong bilhin. Napag-isipan nyo ng mabuti kung karapat dapat ba. Sabi kasi ng card dito na pwedeng nabili mo ito na hindi siya magagamit or masisira agad or pagsisihan mo sa huli. Kung may balak ka mag-invest, pag-isipan ng mabuti kung karapat dapat ba. Kumbaga, it's not about the time na para bigyan ng aksyon, pag-isipan mo muna. Lalo na sa investment ha. Kumbaga, maging careful kayo sa pagsugod, pagbigay ng aksyon, pagbigay ng desisyon. Iwasan natin yung pagsisisi dito or masira agad or hindi magagamit. Okay? So that is an answer. Kasi I believe naghahanap kayo ng solusyon or sagot sa inyong mga katanungan. Tapos iwasan gumastos ng malaki o pause and rethink muna kung pipirma kayo ng kontrata. Lalo na na-involve yung pera ha. So mainam itong panahon na ito para mag-budget ka or mag-analyze ka sa iyong mga gastusin na walang binabago. Kung sa single to, sa love life po, nakikita ko kasi dito na pwedeng may sinabi kasi dito na kailangan kasi ng intention dito, na intention na seryoso. Kasi maaring hindi ka seryoso sa ligawan na ito. Like, date lang ako para may kasama ako. Yan. So, kailangan kasi, sabi kasi ng yung card dito, na pwedeng mauwi ito sa wala. Kasi isa sa inyo hindi seryoso. Hindi walang intensyon na para magkaroon ng relasyon. And sabi na yung card dito, why not spend time na to yung love yourself more. Mag-relax, mag-spa, mag-enjoy na mag-isa. Na walang inaasahang reaksyon mula sa ibang tao. Kung sa relasyon po ito, sa buhay mag-isawa po, kung mag-aaway kayo o magkakaroon ng seryosong usapan, malamang na walang marating na resolusyon. Kasi may, kumbaga nagsasalita na walang laman. Ikaw ba ito or wala, or siya? Kung nagpaplano kayo ng mga pag-level up nyo, maaring ma-delay ito kasi nga 'di ba, parang walang laman, hindi seryoso, wala sa isip. Kasi maraming iniisip. So, maiwasan magsimula ng mabigat na usapin. Mas mabuting mag-bonding muna kayo, like mag-watch kayo ng pelikula, Netflix ba, basta magkaroon ng time na
iwasan mo munang, inyo munang magkaroon ng mabigat na usapin. Like, magkaroon kayo ng activities, bonding, magkaroon ng time sa isa't isa. Okay? So, yan po yung ibig sabihin ng mensahe para sa iyo, Virgo. Okay. So, pasensya na po, hanap po to yung video. Sana tayo. So, remind ako. Maraming salamat po, Virgo. Sa mga hindi nag-skip ng ads, subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check ma-reply sa comment section. Okay. Virgo, na you're walking away, like nag-move on ka, gumawa ka ng action dito. 'Di ba sinabi kanina na may intention ka to take pinag-isipan mo na mabuti at bibigyan mo ng action. So ito na yung ginawa mo dito na you're walking away, nag-move on ka. Kasi kung magsi-stay ka, wala kang freedom, walang mangyaring growth or masyadong slow yung growth. Basta po, itong sinabi dito na magka-growth always, what I meant is, yung kailangan may iwan ka para magkaroon ng growth. Pwedeng hindi siya kailangan, may umalis, literal na umalis ha. May nagputang boundaries na hindi kailangan na umalis, kundi magput boundaries, limitation, or okay, move on na ako. Yan. Basta gumawa ka ng action dito kasi you want growth. You want pagbabago. Ayaw mo na sa mga dating gawin na slow yung growth or masyadong drama na alam mong hindi nagbibigay ng growth sa iyo. Yan. So most likely, ang rason mo talaga dito, itong action na ito, itong movement na ito, itong transition na ito is for growth. So, may mahalagang desisyon dito na mas gagamitin mo yung talino mo kaysa pairalin mo yung emotion mo. Okay? Managing honest ka din sa iyong sarili dito eh. May mahalagang pagpasya. At makinig sa oras na ito, makinig ka sa iyong intuition kung pwede po. Kasi alam naman natin, di ba, hindi tayo mapapahamag sa ating intuition. Yes, kasi ito yung magagabay sa atin patungo sa hakbang na sa susunod na hakbang na pagkilos, patungo sa right path, patungo sa success. So, may mahalagang desisyon si Virgo. So, for year-end money niyo po, Virgo, ang ganda nito kasi may satisfaction and abundance, may completion or malapit nang matapos. Pwede yung project gawain po. Yes, na sobrang satisfied nyo at
sobrang saya kasi naabot niyo po yung completion po. At expect a recognition for a job well done. May nakita rin akong promotion dito, pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng yung posisyon. At again, sinabi pa rin ng yung card dito, magkaibang cards po sila, na follow your intuition at i-honor mo yung mga ideas na na-receive mo. Kasi it will lead you to increase prosperity and abundance sa inyong career and money. You have overflowing abundance, thankful ka sa mga biyayang natanggap, successful and satisfied ka sa buhay. Okay, actually disappointed ka kasi may tao dito na tuto sa'yo, tuto sa'yo, against sa'yo, or may grupo ng tao dito na hindi nagkakaintindihan, may away. So, nakikita ko dito na hindi ka comfortable. Pero, kumbaga, accept the fact na nangyari na ito and free yourself. Okay? Kumbaga, pagalingin at palalayain mo yung sarili kasi we cannot control everyone. So, may tao talagang hindi tuto sa inyong desisyon, ideas, or plano. Okay? Virgo, kung gusto niyo ma-notify kayo, ma-prompt kayo na para mapanood niyo po yung premiere ng video natin, i-click niyo po yung bell notification dyan. At kung hindi niyo po alam kung paano magpaturo po, huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. May bagong connection. May romance na parating sa mga single po. Maaling parating na ito or nasa harap mo na. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, the couple is divinely guided. Sinabi kasi ng card mo dito na soulmate mo siya. Ay, sana all. Gusto ka rin ng taong gusto mo. Plus points na yung may love at respect kayo sa isa't isa. Dalawang card na mismo nagsabi po nito. So, love is blooming indeed. Sinabi din to kanina. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, masaya, satisfied kayo sa buhay at ng pamilya mo. Meron din ako nakikita dito na katanggap ng sustento para sa anak. Fulfillment sa pangarap to eh. May kasiyahan din akong nakikita dito. Fulfillment sa pangarap, completion of cycle, happiness. Lumabas din dito yung hindi maganda yung tulog nyo, overthinking. Oo, alam mo ba, magkakaroon ng healing and recovery kung magkakaroon ka ng time sa kapwa mo, sa pamilya mo, sa taong malapit sa'yo. So, this is overthinking. Sinabi naman kanina, 'di ba, na mas piliin niyo po yung magtiwala sa inyong sarili kaysa mag-overthinking or mag-overanalyze. Okay? Kung magkatulungan niyo po yung sarili niyo. Actually, marami kayong maliligaw or na niligawan na iniisip niyo po kung sino yung right person para sa iyo, yung may genuine na love sa iyo. Mag-ingat lang po sa sobrang pag-iisip, baka ang ending nito malilito na kayo. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, mag-ingat kayo sa temptation. Alam niyo naman ang temptation, di ba, ay sakit sa ulo. So, mas piliin niyo po yung inspiration kaysa temptation. Kasi inspiration magbibigay yan ng inner peace sa iyo. Ang temptation is sakit ng ulo eh.
So kung ano man po ito, kung pwede din, concern mo to sa isang tao na malapit sa temptation or pwede din ikaw po ito. So ingat na lang po sa temptation. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Virgo. See you tomorrow. Maraming salamat.